Tatlong taon na lumipas sa Senator mula nung kayo ay hindi pinalad na maging vice-presidente sa pagtakbo nyo. And I'm sure na pag-isipan nyo kung ano ang mga naging dahilan at bakit ganun ang mga nangyari. Ang gusto kong tanong sa inyo ay kung ano yung mga factors na naisip nyo naka-apekto sa kampanya nyo at hindi pagkapanalo. At lalong-lalo na, ano ang mga natutunan nyo tungkol sa publiko? Kung ano ang hinahanap nila sa isang leader, maging presidente, vice-presidente o senador man lang. Well, unang-unan nahuli yung pagdesisyon na tumakbo para sa presidente at vice-presidente. Si Vice President Lenny nagdesisyon 6 months before. No? So yun, gahol sa oras at panahon. Pangalawa, hindi ko talaga binalak na tumakbong Vice President. Ang plano ko talaga, re-election lang sa Senate. Dahil ako'y number 8 na survey. But, isinantabi ko yung sarili kong mga plano dahil naniniwala ako na si Vice President Lenny was the most qualified. And I still believe that up to today. So, anong mga lessons learned? Number 1, kinakailangan magpasya ng maaga. Number 2, kinakailangan hindi nahuhuli sa paghahanda. At ang mensahe sa atin ng mga botante, simple lang naman ang hinihingi ng ating mga kababayan. Hindi ko kinukonsiderang talo in a sense. Sabi ko nga, it is a victorious defeat. Kasi grabe lumabas yung tao. Grabe yung pagtataya, yung volunteerismo. Sila mismo ang nagbibigay ng kanilang suporta. Never ako nagkakaroon pa ng ng mga billboard nun. Pero yung mga volunteers, sila ang nagbayad ng billboard. Hindi lang billboard, mural pa. So I consider it, sabi nga nila sa pagsasaka rather, punla yon. We were planting the seeds. And we were planting seeds noong 2022 at darating ang panahon na magiging maganda ang ani. We will harvest what we have planted.